Mapagpalang araw po. Dito tayo sa tahanan ni Kuya Romy. Yan po silang dalawa. Si Kuya Romy at Ate Dorcas. At ang kanilang magandang anak. Si Jenny. Yan. Panganay po siya. Hindi pa si Summer. Summer? Si Summer wala na. Nandun. Lumaminga na. Kaya po narito tayo para magbahagi ng salita ng Diyos. So, tinatakpan mo si Lola. Tumami ka, natatakpan si Lola eh. Gusto mo. Oo, pero huwag mong tatakpan ng Lola. O, dyan ka. Yan, ayan. O, nakikita ka dyan, di ba? Huwag inalis dyan. Huwag ka nang alis dyan. Natatakpan dito. Wala eh, nasa panahon na tayo ng technology, kaya ultimo bata. Kaya nga sabi nila, naalala ko nung araw, sabi ko, nag-apply kami ng trabaho. Ay, hindi ata. Basta, magpaturo kayo sa bata. Yung bata marunong. Sabi nila sa amin. Mga bata ngayon, nagmamaril eh. Grupo yung Kuya Romy. Sa internet pala yun. Parang metas pala yun. Natutuhan nila sa call box. Oo. Loko-loko talaga. Kaya pala. Binag nila rin sa Pilipinas yan. Hinihingi nilang kung na yung... Huwag ka dyan dito. Dito ka. Dito. Dito ka. Dito. Sige, manalangin tayo muna. Hingin natin ang patnubay ng Diyos. Aming Diyos na mga pangyarihan sa lahat ng santa, samahan mo po kami sa aming pagmumulay ng iyong salita. Buksan ang puso't isip ng bawat manonood ng video ito. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ganito po ang mababasa sa Hebreo chapter 10. At nagsasalita po rito si Jesus. Ang kausap niya ang kanyang ama. Ano po? Silang mag-ama ay nag-uusap. At ang nagsasalita dito ay ang anak. At ang kausap ang Diyos. Ang sabi ay ito. Sa Hebreo 10:5. Dahil diyan, nang si Kristo ay nanahog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos. Masilin niyo po yung salitang nanahog. Ano ba yung salitang nanahog? Bumaba. Ngayon, patutunayan ni Jesus na talagang siya nga yan. Dito po sa 1, sa 28. Tignan niyo po ang salita ng ating Panginoong Yesus. Ay, ganito. Ang sabi niya ay, yan, basahin po natin ano. Magandang nababasa natin yung mga ebidensya. Sapagkat ako'y bumaba mula sa langit. Oh, ano sabi ni Jesus? Bumaba ako mula sa langit. Anong ibig sabihin ng bumaba? Manahog. Ngayon, as kay Pablo naman, ay ito naman ang sinabi niya patungkol kay Jesus at sa Diyos. Galatia 4:4. Ganito po ang mababasa ay yung kay San Pablo. Ngunit nang dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. O, sinugo naman ang nakalagay. Sino daw po yung nagsugo? Ang Diyos. Sinong isinugo? Si Jesus ang anak. Saan isinugo? Dito po sa ating mundong kinalalagyan, kaibigan. Yan. E din maliwanag na ha. Bumaba, sinugo. Oh. At naparito sa ating kinalalagyan na mundo. Ngayon, anong gagawin ng Jesus na ito? Bakit niya sinugo ng Diyos? Tandaan niyo po, mayroong purpose yung pagsugo kay Jesus. May purpose yung pagbaba ni Jesus sa lupa. Kasi kung walang purpose, ba't pa siya bumaba? Kung wala siyang purpose, bakit pa siya sinugo?
Oh, bigyan ko yung halimbawa. Halimbawa, si Kuya Romy. Inutusan si Sister Jenny, itong anak niya. Karamihan, ay kadalasan siya naman ang inutusan talaga eh. Sister Jenny. Kung ano man yung kailangan nila bilang senior citizen, kung pa-xerox ng papel, whatever, kung ano man yan. Lagi si Sister Jenny ang inutusan nila. Oh, parang ganun po sa Diyos. May purpose. Diba, sabi ni Kuya Romy, Jenny, ipa-xerox mo nga itong aming mga Heidi. Anong layunin? Bakit inutusan si Jenny? Ipa-xerox yung kanyang ID ng senior. Kasi pag kumukuha sila ng ayuda sa senior, kailangan meron kang isinusurrender na xerox copy ng iyong ID na senior citizen. Nakatibayan, isa ka sa mga beneficiaryo. Kaya si Jesus, sinugo rin dito sa mundo. Anong layunin? Ito ang purpose. Sa 1:16 at 17, ito po yung layunin. Ganito ang ating mababasa. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, so sa mga tao, kaya binigay niya kanyang buktong na anak na si Jesus, upang sumampalataya sa kanya ay di mapahamak sa impyerno, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Yung pala ang purpose. Yung lahat ng mga tao sasampalataya kay Jesus para huwag mapahamak sa impyerno. Yung pananampalataya mo, yun ang magiging access mo papunta sa Diyos. Para makapiling mo ang Diyos sa langit. Yun ang purpose. Ibig sabihin, tayong mga tao, makasalanan. Walang tao hindi nagkasala. Kaya nga pinadala si Jesus dahil tayong mga tao, makasalanan tayo. Kailangan natin ng manunubos. Redeemer, si Jesus yun. O ang tagapagligtas, ang Kristo, si Jesus pa rin yan. Yan ang kailangan natin. Kasi pag walang magliligtas sa atin, walang manunubos sa atin, lahat po ng taong nabubuhay dito sa lupa na nilikha ng Diyos ay patungo sa isang lugar lamang. Ito ay ang impyerno lamang. Pero ayaw ng Diyos na lahat ng tao mapahamak. Kundi ang gusto ng Diyos tayong mga tao, verse 17. 17 naman. Sapagkat sinugo ng Diyos, o yung sa Galacia kanina, 4:4, sinugo ng Diyos ang kanyang anak, sabi ni Pablo. Ang sabi naman ni Juan, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, si Jesus yun. Hindi o pangatulan, maparusahan ng tao o ng pusang libutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Upang iligtas po tayo sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. Yun ang purpose. Magliligtas yan ng mga tao. Sinong tao ililigtas? Mga tao na nabubuhay sa lupa. Kasi nga, lahat po tayo nagkasala, kaya kailangan natin ng isang manunubos. Parang simple lang yan. May utang ka sa Bombay. Matagal ka nang hindi nakakabayad kay Bombay. Ngayon, may dumating na kamag-anak, sabi niya, ito ang pera, pambayad mo kay Bombay, baka mag-away kayo ni Bombay. Nung araw kasi, meron akong kakilalang Bombay sa probinsya. Mabait yung Bombay, ang pangalan niya Johnny. Utang ng utang, yung mga kasama ko sa trabaho. Babandang uli, ayaw nang bayaran si Bombay. So, nagalit si Bombay. Anong sabi ni Bombay? Ali kayo, gusto nyo, suntukan na lang tayo. Nagkapo na suntukan. Pero hindi naman malaking tao yung Bombay. Pero ayaw na nga nila magbayad eh. Kita nyo? Kaya tayo, wala man tayong ibabayad sa ating kasalanan sa Diyos. At ang ginawa ng Diyos ay pag gumawa ng paraan. Sinugo si Jesus dito para tubusin ang kasalanan natin. Kasi nga, under condemnation na po tayo.
Hindi ba pag sinabi na, ay, ang building na yan, kondinado na yan, huwag nyo nang titira niyan. Baka ma-aksidente kayo dyan, di ba ganon? Lalo na yung mga matatandang building. Ano po? Yan. Tingnan nga natin sa isang talata, ano sabi rito? Sa, meron tayong hanapin na talata, ano? Na kung saan, pinaliwanag dito, yung pagkapako ni Jesus sa krus. Ito, sabi niya rito, ay, stress, tinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng kasalanan, ng kautusan. Nakasumpa po pala tayo, kaibigan. Oh, hindi ba pag ang sinasabi ng matanda sa anak ay ito, pag ang anak suwail, anong sabi ng anak? Walang yakang anak, gagapang kang parang. Hindi ba pag dumating ang panahon, ano sabi ng anak? Itay, nanay, patawarin niyo na po ako. Hirap na po kami sa kabuhayan. Totoo yan. Kasi yung salita ng magulang, may kapangyarihan yan. May mga ganyan po. Sumpahin kayo. Di ba ganyan? May mga magulang ganyan. Oo, totoo po yan. Ang totoo niyan, nakasumpa talaga tayo. Kahit hindi sabihin ng ating mga tatay, nanay, lolo, lola, na sumpahin ka. Ang totoo niyan, nakasumpa na talaga tayo. Ituloy natin yung basa. Tinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng kautusan nang siya'y magdusa na parang isang sinumpa. O, kita nyo? Yung sumpa sa tao, linipat kay Jesus. Parang sinumpa. Siya na po ang umako sa sumpa natin, kaibigan. Siya na ang umako. Kumbaga, sabi ko nga kanina, hindi ka na makabayad kay Bombay, biglang may dumating na kamag-anak. Oh, eto, pambayad mo kay Bombay, hindi ba masaya ka? Dahil yung utang mo kay Bombay, nabayaran. Dapat masaya po tayo na yung kasalanan natin, merong kumuha, may nagdala. Ano, sabi niya, parang si Jesus po ang sinumpa. Nang dahil sa ating sumpa. Diba? Oh, yan ang layunin po kaya pinadala si Jesus para tubusin po ang kasalanan nating mga tao. Wala pong taong hindi nagkasala. Tandaan niyo po yan. Walang taong hindi nagkasala. Lahat may kasalanan sa Diyos. Kaya nasa ilalim po tayo ng sumpa ng kasalanan. At ang tumubos sa atin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi niya, sinumpa ang bawat ibinibitin sa punong kahoy. Sino ba yung nakabitin? Hindi ba si Jesus? At yung dalawa sa larin? Yan ang sabi ni Pablo. Oh. Ulitin natin ha. Sapagkat nasasaad sa kasulatan, sinumpa ang bawat ibinibitin sa punong kahoy. Siya po ngayon ang nasa sumpa, si Jesus. 4. Tinubos niya tayo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtan ng mga hentil. Tayo po mga hentil Pilipino. Outside the nation of Israel. Hentil ang tawag dyan. Israelite at saka hentil. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus at sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya ay sumasa atin ng Espiritu ipinangako ng Diyos. Amen. O, kita nyo? Maliwanag po ang sulat ni Apostol Pablo. Tinubos niya tayo
sa ating sumpa. Kaya bilang mga tao po, dapat masaya tayo. Amen. Na meron tumubos ang ating kasalanan. Yan po ang layunin bakit isinugo. Yung ibig sabihin, yung si Jesus, ang sabi ni Jesus kay sa Diyos, ito, balikan natin yung ating teksto ha. Ano sabi niya? Dahil diyan, nang si Kristo'y manawag sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, ang mga hain at tandog ng mga hayop ay hindi mo ibig, kaya tinihanda mo ang aking katawan upang maging ahin. No? Noon po, ang pagtubos ng kasalanan, papatay ka ng hayop, susunugin, pailang lang yung amoy. Ganon po. Pero dumating ang panahon na naging tuso po ang taho. Ang inihandog na po nilang mga hayop na susunugin, yung meron po diferensya. Yung bulag, basta may diferensya, may sakit, pilay, ika-ika, putulang pa, whatever. Walang mata. Kaya ang Diyos po hindi na natutuwa sa kanila. Kaya yung custom bring ganon, kahit na alisunod sa kautusan ni Moises, tinanggal po yun at pinalitan ng bago. At ang pinalit, si Jesus na nga. Siyang inihandog. O, ulitin natin ha. Ang mga hain at tandog ng mga hayop ay hindi mo ibig. Sabi ni Jesus. Kaya tinihanda mo ang aking katawan upang maging ahin. Siya na po ang handog. Yung paghahandog sa katawan ni Jesus, ang sabi po dito sa verse 10 ay ganito. Ito, nakalagay ano, basahin natin. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, o kalooban pala ng Diyos, na ihandog si Jesus sa ibabaw ng krus. O, anong sabi niya? Sinunod ni Jesus. Kaya yung pagkapako ni Jesus sa krus, yun ay atas sa kanya ng Diyos. Para lang matubos po yung kasalanan natin, kaibigan. Kasi kung hindi po tayo matutubos ng kasalanan, alam niyo po ba ano yan? May impyerno, may langit. Pag hindi tayo natubos, doon po tayo sa impyerno. Pag natubos tayo, doon naman tayo sa langit. O mamili kayo, saan kayo gusto? Impyerno o sa langit? Sa impyerno, may kasama din tayo. Kung sakali ha, ang kasama doon sa impyerno, si Satanas. Yun ang nanloko sa atin. Yun ang nandaya sa atin. Yun ang naligaw sa atin. Yun ang trabaho ni Satanas. Guluhin ang buhay ng tao, wasakin ang buhay ng tao, iligaw ang tao. Kaya tawag sa kanya, deceiver. Opo, okay, tuloy tayo. Hebreo 10:10. At dahil sa kanya pagsunod sa kalooban ng Diyos, dininis tayo ni Jesucristo sa ating mga kasalanan. O, kita nyo? Eh, di wala tayong kasalanan. Nilinis na eh. Oh. Alam nyo, sino naglalaba sa inyo? Si Kuya Romy, parang hindi naman naglaba. Naglaba ka ba, Kuya Romy? Hindi ba pag naglalaba yung mga nanay, nilalagyan ng sunrocks, nilalagyan ng kalamansi, nilalagyan ng suka. Di ba? Para luminis, matanggal yung mga mancha. Yung mancha, yung kasalanan natin. Tinanggal, inalis, kaibigan. Tinanggal. Kaya, buuin na natin yung talata na yan. At dahil sa kanya, pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Kristo Jesus sa ating mga kasalanan at sa pamamagitan ng misa ng paghahandog ng kanyang sarili ay yun ay sapat na. Minsan lang siya nagandog ng kanyang katawan sa babaw ng krus, namatay at nabuhay na maguli, sapat na.
Pero noon po, hindi. Taon-taon. O, halimbawa, kada paghahandog ng kasalanan, January 1. Taon-taon eh. Papatay ka ng hayop. Eh, paano kung marami ng tao sa kayo kukuha ng hayop? Eh, kung wala ka pambili ng hayop, anong isipin niyo po yan. Kung 1,000,000 ng tao, 1,000,000 na hayop po susunugin. Kasi yun ang nakalagay eh. Di ba? Pero yung ginawa ni Jesus minsan lang at sapat na po yun. Salamat sa Diyos. Bakit? Isipin niyo po, tayo yung nakasumpa pero natanggal tayo sa sumpa. Salamat Panginoon Diyos sa iyong pagtuturo sa amin. Salamat. Ikaw po nagsakripisyo, pinadala mo si Jesus dito sa lupa upang siya magdusa, maghirap at mamatay sa ibabaw ng krus para lang po kami matubos ng aming kasalanan. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga kaibigan, ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Dito tayo sa tahanan ni Kuya Romy at tayo dito Orcas sa Barangay 104. Zone 8, District 1, Balot, Tondo, Manila. Not Balot, Tondo, Manila lang. God bless us all po. No? Bye-bye.